Hey, Sir Buddy. Hello, Doc. Morning. Hey, good morning. Doc, andito na kami. Sa Ascomo Christian Fellowship, may tao ako dyan, naka-motorsiklo, i-guide ka niya at papunta dito sa farmhouse. Sige, sir. Sige. Yan, sundan mo si, sir, si Topper. Okay. Sige pa. Okay. Sige, sir. Welcome ulit dito sa Yes, Doc. Hello, ma'am. Morning. Ganda na. Oo, nung Maganda. before pandemic, nung nandun tayo rito, biglang napapasyal. Ganda na table, ah. Grabe, ang ganda. Gawa ko to, Sir Buddy. Ganda, grabe. May may storya to eh. Anong wood to, sir? Acacia. Ay, sir, may nalaglag. Oh, sorry. 100. Ano to? 100. 102 years old. Wow. Sanga to, Sir Buddy. Sanga lang yan? Oo. Yun yung main trunk. Grabe. Ano to? So, ito yung, tignan nga muna natin, sir. Opo, ito yung... Sir, ito yung maganda. Good morning. Yung pinatag mong ganon. Ito kasi may damage ito. Malapad po ito eh, mga nasa ganito kalapad. Kaso nung natumba, nagkaroon ng damage. Oo, ginawa ko. Kinat mo na. Ganda nito, sir. Meron mo kilala, Pampanga or Guagua, kilala sa furniture. Hindi sabi ko, wala sa kaplano-plano sa buhay ko, biglang... Ganda. Kailan nagawa to, sir? Ano na to, September, 1 year na. Nung na-damage, nung tornado or buhawi yung likod namin dito. Sa ilog lang. Sobrang lakas? Sobrang lakas. 3 puno yung nabuhal. Even kawayan. Kawayan. Inaprot niya? Oo, inaprot niya. Sabi ko, nung pagdating ko doon, nakita ko yung puno ko. Ang ganda, no? Sobra. Yung puno, sabi ko, hindi ko alam. Paano yun, sir? Trinit mo muna? Nagpatulong ako sa mga kaibigan kong mga forester, tsaka kaibigan ako sa DNR na forester. Kung ano yung gagawin. Ito, sabi ko, may yung puno na to, parang may value sa akin talaga. Kaya gusto ko, daming naitulong nito eh. Ito, bakal? Bakal, yung... design din. Nahilig ako sa ganito eh. Napansin ko kaagad eh. Magplano muna tayo, sir. Sige, sir. Na ang gagawin. Bukas yung harvest eh. Bukas. Kasi, ang pag-harvest kasi natin, sa kasaba, ako madaling araw or early morning, ganito. Sige, oo. Kasi to preserve yung freshness. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal mo natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para mag-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Arawan. Ayokong yung mga kliyente, nakita mo nung galing nga tayo dun sa may mga reject sila. Pero honestly ako, sa buong ko, 3 sako pa lang yung na-reject ko. Kaya ano pa yun, hindi ko pa problem. Kumbaga nagkamali lang yung mga tao ko na naisakay. So anong gagawin natin today, Doc? Today, maliban sa kasaba, may mga iba akong crops eh. Okay. So,
may sugarcane, then may bago ako yung pinakabunso kung hindi ko na sinasabing project para sa mga farmer or sa atin, sa mga tuloy may asosasyon kami rito eh. Ako yung head ng asosasyon. Yung corn and kasaba yan sinama ko eh. Corn. Pero yung corn, nagtatanim kami ng corn dito. Di ba yung first cropping, palay dito sa area. Pag second cropping, hirap na yan sa tubig. Minsan, kung makikita mo yung area dito, hindi lahat natatamnan ng palay. Anong reason? Sabi ko, kulang daw sa tubig. O sige, para matamnan lahat yan, sabi ko, try lang natin. Tamnan ng corn. Then yun nga, nag-materialize 2 years ago. Yun, natamnan lahat namin. Nakita namin, kumita lahat. Sabi ko, tignan yung pag na-manage natin mabuti yung tubig, lahat tayo nakinabang. Kaya ngayon, corn ang tinatanim. Then, nandiyan na yung market eh. Katabi lang namin. Sino? Yung mga... Feed mill? Feed mill, dami. Nandiyan. Ang corn ng Pampanga or Central Luzon, first class yan eh. Kung ganitong pag in-harvest mo ng summer, pwede mo i-stock yan eh. Hanggang yung mga millers or mga feed millers, pag nakita yung quality, pwede nilang stock yan, gagamitin pag may shortage na eh. Kaya quality yung price, quality yung grains. Ay, thank you. Maraming win-win. So, punta natin yung corn plantation. Corn plantation. Tapos, ano pa, Doc? Tomorrow yung harvest ng kasaba. May mga tractors ko nasa labas na. Nagla-land prep kami ngayon eh. Ng kasaba din? Yung taniman ng kasaba. Okay, taniman ng kasaba. Pwede natin makita yon. Tomorrow, ewan ko kung mag-harvest din ng tubo. Okay. Magkatabi lang yun eh, yung sugarcane. Hindi naman ganun kalakihan. Saan yung dinadala yung tubo? Dati may mill kami rito, 2 eh. Mga malit pa ako, talagang may pinakamalaki at sugar mill dito sa Pampanga, nandito sa amin nun, yung Paso Mill, Pampanga Sugar Mill. Doon nakatanim itong mga puno na to. Binilt yun, 1919. Talaga, sir? Yung sugar mill na yun. Then, daming puno. Ito, tinanim ito ng mga puti, mga American. Yung time na to. Yan, may American camp. Even itong baryo namin, ano to eh. ASCOMA, acronyms to eh. Army Service Command. Kaya, nung panahon ng yung American mga Commonwealth, talagang maraming mga puti dito. Kaya strategic, napakaganda nung area namin eh. Hindi, nasa Guagua kami. Pag sinabi mong Guagua, maraming tubig. Pero yung area namin, malapit kami. Kami yung dulo. Sa kabila, Florida na yan. Sisigaw ka, dinig na Florida. Dito rin, sisigaw ka dito, Porac. Kaya pag tinanong talaga sa ano ako, politically sabi ko Guagua, pero geographically, Florida and Porac dahil nasa tabi kami ng bundok. Kaya kailangan nag-iisip ka rin ng hindi lang isang crop, 2. Yung lagi kong yung what if eh. What if bumagsak si ganitong presyo or ganitong commodities. May isa, parang sa table yun eh. 4 yung yung foundation. Pag tinanggal mo yung isa, medyo gaganon pa lang. Pag tinanggal mo yung isa, gaganon. Pero nakatayo pa rin. Kung isa lang, yung negosyo or tanim mo as a farmer, pag natumba yan, bagsak na. Kaya ganun yung isa yun sa mga nakita kong principle sa buhay na or sa pagtatanim, no? Or pag nagtanim ka, isipin mo talaga business and maliban sa business, may may passion. And siyempre, dapat mahal mo yung ginagawa mo. Hindi mo mahal yan, dapat masaya ka. So, Doc, ang ipapakita natin sa corn, ano mga may papakita natin sa corn? Ngayon, yung mga naka-standing crop ngayon. Standing crop. Then, ang program ko sa corn, ewan ko kung may gumawa na nito. Ako kasi para ma-maximize yung mga equipment, tsaka yung time. Kasi pag nandito ka sa community, makikita mo na eh. Makita mo yung unang-una. Ako kasi sa buhay ko
una, titignan ko yung ano yung may tutulong. Pag natulungan mo to, natulungan yan. Then kahit di ka umingi ng return, law yan eh. Pag nagtanim ka, mag-harvest ka eh. Pag nagtanim ka ng mabuti, sa gusto mo, may return. Hindi mo lang alam kung kailan, pero sigurado yan. May ano. Kaya, 10 years ago, nung unang na-feature natin si Doc Richard Torno, ginagawa na ni Doc yun, yung kinoconsolidate mo yung mga small cassava farmers, no? Kaya meron kayong bargaining power doon sa market kasi as one big group. Totoo yun. Parang cluster. May cluster kami. Dahil yun nga, dahil isa ako sa mga medyo, yung area medyo lamang sa iba. Then, ako rin nakatutok. Sabi ko, sa umpisa, tahimik lang ako. May mga magagaling na mga farmer dyan eh. Ako, observe lang. Nung nakita yung result nung akin, kumbaga habang nag-aaral, tahimik ka lang eh. Nung nakita ikaw naglilid, nangopya na. Okay, sige, pinakopya ko yan. Ano naman eh, napakalaki naman ng market. Tsaka sabi ko nga, masaya ako pag yung mga kapitbahay ko umuunlad eh. Yun yung ano ko eh, sa buhay. Ang tatanungin yung kapitbahay mo kung gaano ka ano eh. Pag tinanong, kahusay. Sabi nga, ako eh, love your neighbor as yourself eh. Nandiyan siyempre maraming Pinoy dito. Marami sa mga Pinoy, mga kapitbahay, hindi kasundo eh. Pero kung titignan mo yung akin, wala akong ganong katabi. Pero medyo malayo, dito mayroon sa kabila. Yun yung mga ugnayan na kailangan mong establish muna. So Doc, ginawa mo rin yan sa corn. Yung style mo doon sa kasaba. Sa kasaba. Yung ginugrupo mo yung, organize mo yung small farmers. Tapos, kinoconsolidate mo lahat ng harvest. Open naman yung market. Pero ito kasi yung ano ko, bago kami magtanim, may mga feed millers na dyan, may mga institution na ganito yung volume namin, ganito yung quality, ganito yung schedule. Mayroon, kumbaga, sige, magkakaroon na ng ano yan, tawag niya, yung price ceiling. Hindi bababa pero pwedeng tumaas. Pero ang ano naman namin, ayaw din namin nasa, kasi iniintindi rin namin. Ako, totoo niyan. Veterinaryo ako, pero nung high school ako, sabi nung teacher ko, nakita yung ano ko sa economics eh. Hindi ko alam, pero siguro may nakikita sila something sa akin. Pero pag kinausap namin yung mga integrator or yung mga feed millers, sinasabi namin ito kami. Pero yan, binibigyan kami ng prime price. Then, don't delay. Hindi na kami pipila. Then, isa pa, may isa kaming kliyente. Pagka-deliver ngayon, tomorrow nasa bangko na yung payment. Imagine, ako, siguro, sinabi ko kasi mga small farmer yung mga kasama namin eh. Kasi para mabilis. Yung farmer, pagka-harvest gusto, may understandable. Tsaka reasonable yung presyo. Yun yung... Doc, yung mga cassava farmers mo, grupo mo ng cassava farmers, sila rin ba yung nasa corn? O magkaibang grupo to? Magkaiba. Halos. Pero may cassava, mayroon din corn. Pero siguro mga 80% iba yan. Magkaiba to? Kasi mga rice farmer to, mga to. Yung corn, sila yung rice farmer. Oo, kasi dito, kung titignan mo, nasa tabi kami ng bundok. Ano yan, hindi kami irrigated ng NIA. No? Umaasa lang kami dun sa abulin namin yung moisture. Then may nakabaon kami na submersible pump na napakalalim. Bago hindi pwede yung, minsan pwede yung STW, yung shallow tube well. Pero marami yung submersible pump. Submersible talaga. Kaya hindi ganun kalaking tubig na gagamitin sa corn. Lahat makakapagtanim. Ayun namang sugarcane. Ibang grupo rin. Ibang grupo rin. Grabe ha. Kasi ako, lumaki talaga ako sa sugarcane eh.
Maliit pa ako. Paggising ko, naririnig ko na yung mill dito sa tabi namin eh. Siguro mga 1 kilometer away lang. May malaking sugar mill dyan eh. Paggising ng tutunog yan ng alas 7, alas 4. May ano yan, yung steam, bubuksan eh. Kaya hanggang ngayon, nasanayan ko walang relo dahil pag tumunog yan. Pero ngayon, nasanay na. Functioning pa rin yan. Wala na yan. Hindi Nagsara na. na yan. Matagal na. Mga 80s pa. Nung yung sugar, nagkaroon tayo ng problem nun sa US quota. Tsaka Naapektuhan nun. Naapektuhan na. Kasama to yung ano, no? Yung nag-crisis din ang Negros. Yes. Kasama yun. Kasama yun. Kasama kayo sa affected. Pero maraming affected dito noon. Kaya doon unti-unti pumasok yung kasaba. Dito sa area namin. Yung father ko, isa sa mga nag-convert. Pero before noon, yung lolo ko nagtatanim ng kasaba na. Dito sa area. Okay. Hindi naman ganoon kalakihan. Saan mo dinadala Dok ngayon yung harvest ng sugarcane? Ngayon sa Tarlac. Binigyan kami ng Tarlac si Barrera. Yes, si Sir Lorenzo. Mga nakabili ng benta na Luisita, yung cut lang, yung sukarera doon. Doon namin dinadala. May expressway na. Lapit lang. Yes. Mabilis kung sa oras. Yun nga lang, may gastos pa rin sa malayo Ilang kilometers din yan? Tansya ko mga 60, minimum 60 kilometers. Mga 60 kilometers. Imagine 60. Compare dati, dyan lang. 2 kilometers or 3. Pero ginawa namin dito, tinulungan din kami ng SRA. Ano yung SRA? Yung Sugar Regulatory Administration. Nagkaroon kasi ng pondo yan yung SIDA, yung Sugar Industrial Development Act. Pag yung farmer na makapag-establish, yung mga black farm, yung mga maliliit na farmer, na sugarcane farmer dito, tinutulungan, ibigyan ng initial capital, equipment, then yung mga anak ng mga farm worker, may pa-scholar. Maganda, ako sa nakita ko, ganda ng program na yon. Kaya hindi sa nakikinig po yung taga-government, SRA. Maganda po yung programa. Paramihin pa po yung ganong programa. Kaya isa po kami sa mga nakikinabang doon sa program. Yung mga anak ng mga farmer namin, yun, nakagraduate. Ilang farmers naman tong grupo na to ng sugarcane? Yung sa sugarcane, nasa 15. Hindi kami ganun kalaki. Okay. Pero ilang hectares ang pinag-uusapan dito? Ano lang, nasa 30 to 40 hectares lang kami sa sugarcane nung nag-start. Pero siyempre, habang lumalaki. Ako nag-increase ng konti. No? Kasi inaano ko talaga yung market nito. Pinaplano din namin, gagawa kami ng vinegar. Okay. Yun yung mga next Kasi ang vinegar, sabi nga namin, ito yung hindi pwedeng mawalan sa market. Ito na yung nini-negotiate mo kay Don Benitos. Ang bilis. Yes. Yun yung kasi dami niyang mga store. Basta't makagawa tayo ng vinegar, yung quality quality na then reasonably ang presyo. Affordable sa mga common, yung mga Pilipino na kasi pag pumunta ka sa tindahan, ako dahil sa chemistry magaling ako dyan yung puro chemical or citric acid, lalagyan lang ng tubig. Hindi ko ganong alam yung epekto nun, pero pag chemical, ito, nandyan si sugarcane. Natural. Maliban sa sukal, siyempre, pag nagsara yung mill, may mga sugarcane kami na minsan na hindi na-harvest. Pwedeng i-convert into vinegar. Pero kung malaki na yung market, tuloy-tuloy na yan, all year round, may tanim, may harvest, mapoprogram na. Ang kagandahan lang nito, yung market, nandyan na Ayan. So, itong series na to, kay Doc Richard ay 3 yung makikita natin.
from the Kasaba. Of course, i-discuss natin Discuss, yung Kasaba industry at present time. Kasi 10 years ago yung pinag-uusapan natin doon. At yung corn, primarily for livestock and yung sugarcane. Yeah, yung corn may silage pa, tsaka, may silage pa. Grains. Yan. Kaya yung silage naman, nasingit yan eh. Minsan, pag nagkaroon ng window na yung lupa, na halimbawa, nagtanim ng rice, then yung wala siyang ganong patubig, pero may moisture pa. Say 2 months na pwedeng yung lupa niya na may moisture. Tatamnan na ng corn yan. Pang silage. Pang silage. Kasi hindi pwedeng aabot ng 3 months. Sa dulo. Matutuyo na. Matutuyo. Kaya yun yung mga... pag nandun ka na sa field, yung... Hindi ko alam, naiisip mo, no? Yung wisdom eh. Parang siya nagtuturo sa'yo anong next na gagawin mo. Next. Kasi parang ano yan eh. Ewan ko ba, yung... Siguro talaga, gift ni Lord yun sa akin na pag nakita ko yung problem, ako yun yung pag nandiyan yung problem, ang bilis mong titignan mo yung solusyon. Hindi yung doon ka na lang sa problema. Solusyon lagi. Kaya Doc Richard, sasabihin ko, sa dami po ng farmers na nakausap ko, sa dami ng farmers na nabisita ko, si Doc Richard nag-stand out talaga siya. Kahit 10 years ago yung huling na feature, talagang masasabi ko na sobra yung paano mo ako paano ko sabihin to, na-inspire. Sobrang na-inspire mo ako to the point na nung 'di ba nag-uusap tayo, nagiging emotional ako. Parang sinasabi ko sa sarili ko, tama ba yung career ng ginawa ko? Bakit parang ang bagal nung progress in my end. Di ba? Sinasabi ko yan eh. May naalala ko lang. Basta, sir, sabi ko, basta gawin mo lang ng tama. Sabi ko, ano yan? Sayot sa gusto mo. Magbubunga yan. Kasi, kaya ko nasabi yun noon, kasi si Doc Richard, yung ginagawa niya talagang, parang, the way na i-interpret ko, parang, Of course, mahirap, pero nagbubunga, no? Nagbubunga, nagkakaroon ng result kaagad. Yan eh. Sabi nga, marami akong mga kaibigan, yun daw yung nakita sa akin. Pag mga, kahit simpleng problema or mabigat na problema, lagi ko raw sinasabi, maayos din yan, matatapos din yan. Parang araw yan, magsasawa rin yan. Sabi ko sa mga problema. Kaya, kung titignan mo, may positibo tayong landyan. Kumbaga ako, parang nagda-drive ka. Kung tignan mo yung side mirror mo lagi, yung rear mirror, posibleng mabangga ka eh. Pero, ang lawak pa ng naharapan mo eh. Ayun yung doon ka mag-focus. Ayan. So, kukumustahin din natin sa Doc Richard. Ano na ang status na ngayon? Gaano lumaki yung kanyang farming empire? Hindi naman ganun, ano lang, masasabi ko yung manageable. Manageable. Kasi kung sobrang laki rin. Tsaka, pero, importante, maraming natutulungan. Yung mga pero worker. At least from the very beginning, ang mindset mo parang corporate farming ang dating. Yes, diba? Corporate. Yun. Hindi lang ikaw yung nakikinabang. Ako nga, ito yung, even dun sa mga worker ko. Halimbawa, yung mga, even yung mga staff ko. Halimbawa, yung operator ko sa farm tractor. Sabi ko, halimbawa, example, yung may tawahan ako si Edward or sila marami yan eh. Edward, sabi ko, hindi lang habang nag-ooperate kayo, tignan niyo yung opportunity niyo rin. Pero nakikita, sabi ko, ano yung mga opportunity, boss? Sabi nila. Sabi ko, alam niyo ba pwede kayong magtanim na sarili niyo? Eh sir, wala kaming lupa. Sabi ko, sige, maraming mga bakanting lupa or pwedeng sa umpisa, share kayo ng may lupa, tamnan nyo. Ganyan yung mga... Ngayon, alam mo, si Edward, meron na siyang, alam ko, mga 6 or 8 hectares na yung tinatamnan niya. Habang nag-ooperate ng traktora sa akin, may sarili siya. Ganon din yung iba. Sabi ko, ang pinakamalungkot siguro sa, halimbawa, sa negosyo natin, or sa
kayo yung mga worker ko, yung mga anak nyo hindi nyo mapaaral. Kasi yun laking ano ni tatay sa amin eh. Kailangan yung mag-aral, kailangan yung pag nakapag-aral kayo, importante sabi niya, lagi kayo yung nandun kayo sa baba. Huwag yung kayo yung titignan lagi sa taas. Yut maaari, abutin nyo yung nasa baba. Then, si tatay nun dito may negosyo kami, family business, drugstore. Nung itatayo na ito, gusto namin, itatayo sa bayan. Sabi niya, hindi, sabi niya, itayo natin dito sa baryo. Imagine sabi namin, siyempre, nakapag-aral kami, yung titignan mo dyan yung market. Siya, ang pumasok talaga sa kanya, dahil nung time na yun, nagme-maintain na rin siya ng gamot ng diabetic si tatay na tsaka may konting maintenance. Inisip niya, yung simpleng tao na araw-araw Pilipino kaya bibili yung pag-maintenance niya lang dahil bibili siyang ganito for that day lang. Tingi-tingi. Kung nasa bayan yan, sabi niya, mahirapan, masahe, pambili niya ng gamot. Dahil yung purpose ni tatay, nag-agree kami na itayo nga dito sa baryo. Ayun. And nag-work. Nag-work. Yun yung ano. Then, pangalawa, yung relationship dun sa mga kliyente or mga tao. Hindi lang na mabentahan mo ng gamot or mabentahan mo ng produkto. Isang tatanong mo, kumusta po ba yung kalusugan nyo? Ganyan. Then may mga pamangkin akong mga doktor. Minsan ko connect din namin. Dok Lau, tawagin, baka tulungan nyo nga to. Na, dahil minsan walang pambayad sa doktor. Kahit paano, makaabot ka ng tulong. Kaya even dito sa farming, ganun din yung trabaho. Kaya kami rito, siguro akin, mga 90% ng mga kinukultivate ng mga tractor ko, plant now, pay later. Pay later. Ang inano namin, instead na nakagarahe yung mga traktora. Kasi pag nagtanim dyan, sabay-sabay may time na bakante. Para ma-maximize, nakatulong, even other crops, ibang timing, doon naman sila magamit. Yun yung mga program na ginawa natin dito sa farm. So, ano pa lang po to? Intro. Intro pa lang ito with Dr. Richard Torno. At yun nga, yung mga na-mention natin, isa-isahin natin yan. At, pero ang ano talaga yung kasaba, sige. Dahil maraming laking opportunity nitong kasaba na to. Kaya ako, personally, naranasan ko yung kasaba. Napakaganda. Promising itong industry na to. Hindi lang may potential Sabi ko hindi pa nakikita ang potential niya. Kumbaga tinitignan ko kamukha ng sa Thailand, sa Vietnam. Talagang malaking industriya na yan sa kanila diyan pa tungo ang Pilipinas. Sabi ko nga sa edad ko sana makatulong para mapalago itong industriya. Alam naman natin, food security ang isang ano natin sa Pilipinas. Pag hindi na tayo nabinigyan ng bigas ng ibang bansa, baka kukulangin tayo. Ako nakikita ko itong kasaba, ito isa sa mga makakatulong. Ayun ba yung pag nag-lunch ba tayo mamaya, yung rice may kasama ba? Yes. Ano yan, maraming gumagawa yan, mga diabetic ngayon. Yes. Yung kasaba kasi, si nanay, alam ko, tatay, diabetic yan. Pero, umabot sila ng 83, 84. Pero, na-manage nila yung sugar level. Dahil yung kasaba, ngayon, i-google nyo po, daming benepisyo. Wala siyang less chemical. Wala akong spray. Wala akong chemical na ini-spray sa mga kasaba namin. Napaka-resilient nila. Kaya ito yung, may ako dyan
food for the future. Kasi darating ang El Nino, survive. Darating ang bagyo, survive din. Tanggalin mo lang kung mataas yan, putulin mo lang yung sanga. Nandun pa rin yung... Hindi affected yung ano niya? Basta wag lang siyang natumba. Ang galing ng weather forecaster natin. Bago bumagyo, kung talagang signal number 4, paputol mo na yan. Or kung signal number 1, number 2, kaya yan, kahit wag na. Number 3, konti. Pero kung lalo na kapag magandang laman, maganda yung foundation, hindi matutumba yan. Kaya yun yung isa rin, kaya kami gusto namin mapaganda yung laman para pagdating ng bagyo, matibay. Parang sa buhay, pag matindi yung pundasyon mo, hindi ka... Sa kasaba, Florida Blanca, Pampanga. Pampanga. Ano yan yung mga nag-e-export, may maraming mag-e-export ng kasaba eh. Yung mga BO nila, bad order, na halimbawa, dinala yung product doon, babalik. Paggaling ng Pampanga, napaka-konting percentage lang. May sinusuplayan kami, mina-microbiology nila yan eh. Tinitignan kung ano yung mga bacteria present doon sa tabi. Kasi naturally, nasa lupa. Dahil sandy loam, walang yung moisture niyan, hindi ganun kababad yung kasaba. Enough lang yung moisture para mabuhay siya. Kaya maliban doon sa mabilis lumaki, yung mga bacteria, less, yung mga good bacteria pa. Kaya sa export, pasadong-pasado siya. Yun yan, yung mga nag-field namin ng kasaba. Yung mga ganito yung sistema namin. Pag tinanong mo yung mga nagbabalat, yung mga asawa, taga-uproot, taga-bunot, taga-harvest. Yung mga asawa nila, taga-balat. Few oras lang. Ito ba yung export, Doc? Yeah, may mga kliyente kami export. Pero may isa kaming kliyente, malaki, dito ISO, na available. Anong ginagawa niya? Binablast freezer yan. Okay. Blast freeze yung grated kasaba. Okay. Pupunta ka, maraming nakikinig sa sa mga Asian stores, sa US or sa ibang bansa. Pag nakita nyo po yung grated kasaba, may product ng made in the Philippines. Yan? Halos dito po yan sa area namin, sa Pampanga. Ano po yan? Masarap, safety po ang produkto po natin. At pwede po natin ipagmalaki. Yung kasaba natin, ina-export na. Yung graded kasaba, ito yung kung magluluto rin siya ng kasaba cake or anong gusto niyo gawin. Siyempre, yan especially mga Pilipino, daming OFW na gusto niya maggawa ng kasaba cake, pichi-pichi, or other product ng kasaba. Available yan. Siguro later, baka sa mga alam ko sa Landers, mayroon na rin yan eh. Pag may graded kasaba, nakalagay doon how to cook. Hanggang bukas naman, pwede tayo. 2 araw yun. Yung isang farmer natin, tinuruan ko rin nagtulungan kami sa market. Siya, nagdadala rin doon sa mga nag-i-export. Una, namimili lang sa akin ng kasaba. Paunti-unti. Then, nakita ko nakita ko yung mga anak niya na nag-aaral. Sabi ko, hindi ko pa kumpare nun. Alvin, sabi ko, na-encourage na rin na magtanim. Nakikita yung nakakahawa Then, nung medyo lumaki na rin siya, nagkaroon biglang may nag-offer na magpautang ng mga traktor na zero interest. Sabi ko, sige, sabi niya, pare, wala akong sabi ko, nandyan na yung crops mo eh. Sige, sabi ko, tanim muna tayo. Nung nakapagtanim, nakapag-harvest, nakapag-down siya sa traktor. Ngayon, 1 taon na lang, bayad na siya. Tapos na. Ganun yung mga... maliban doon, nakakatulong na rin siya doon sa mga katabing area niya. Na nagtatanim na rin ng kasaba. Ayan. Ito, isa to sa mga pangsingit naming produktos pala, sir.
ang sweet potato. Pangsingit. Pangsingit yan, mga hindi... Ayan. Maganda rin ng ano nito. Maganda rin ng... Kita. Oo. Basta't nagtanim ka yung... Hindi mo kasabayan yung ibang malalaki. Oo. Yun yung amin. Nagtatanim kami dito. Yung mga August, September. Yung harvest namin, November, December. Singit yung presyo. Ngayon, ang farm gate, nasa 40 pesos ang kilo. Mahal. Oo. Kami nakapagtanim ng ilang area. Yun, by God grace, kumita naman. Ginawa ko, may farmer A, farmer B, o bakante lupa natin. Or bakante, gusto nyo bang magtanim ng sweet potato? O gawin nyo, kayo mag-manage. Sige, may mga gamit naman. May planting materials. Then pagka-harvest, palalabasin yung gastos. Then hati kami sa kita. In, ano lang to, 65 days to 70 days. Mabilis tong variety na to. Ano to, galing sa center namin dito sa Tarlac. Bigay din ng Department of Agriculture. Pero dito, dahil ako yung nag-start na kumuha nun, mayroon din akong galing Bisca sa Leyte. Yung sa Pilroot Crops. Ang gandang mag-produce eh. Alam naman yung mga farmer, pag galing dito sa akin, pag tinanong anong variety, tinatawag yung pangalan ko, Super Torno raw. Anong variety? Super Torno. Sabi ko, hindi po. Wala kaming maalala pag tinanong. Sa inyo po galing, Doc, sabi niya ginawang super dahil marami daw, mabilis daw maglaman. Kasama natin si Ma'am Sel Ocampo ng Inspired Learning Tours. At ngayon, pag-uusapan natin yung ating upcoming tour, Ma'am. Yes, sa Vietnam. Dalat City, Vietnam. Sa January 24 to 27. To 27. Ba't naisip natin na mag-Vietnam tayo this time? Sa Dalat po, makikita yung talagang very advanced greenhouse technology. Napakalayo na po ng Dalat pagdating sa technology na to. Actually, dahil po dito, ang Dalat po ang #1 producer ng vegetables and cut flowers in entire Vietnam. Ganun na po sila ka-advance. So, sa tour po na to, magkakaroon po tayo ng chance na makapunta sa mga farm kung saan ginagamit itong technology na to. Yung mga participants po, maaari nilang makita kung paano ginagawa ito from the concept to the choosing the proper plants, yung proper varieties. Makikita rin po nila yung automation ng irrigation or iba pang aspect ng greenhouse. Nandito rin po yung mga technology na wala pa dito sa Pilipinas. Wala pa. Kaya napakaganda po na kung may mga farmers na gusto mag-invest dito, sana makita na muna nila yung standard ng greenhouse technology. Kasi talagang from the concept hanggang dun sa harvest, yung post-harvest at saka packaging, yun po yung makikita natin sa Vietnam. Wow. Talagang comprehensive po pagdating sa greenhouse technology. Sikat ang coffee ng Vietnam. Opo. Kaya sabi namin, hindi pwedeng walang coffee kasi pupunta tayo sa Vietnam. Sa ngayon po kasi, Vietnam is now the #2 Coffee producer. Yes, after Brazil, in the world. Ganun na po sila kasi kalaki pagdating sa coffee production. Makikita nyo hindi lang yung coffee farm, yung farm mismo, makikita nyo rin po kung paano nila in-integrate ng maganda ang agritourism. So, from touring the farm itself, pati yung picking ng beans, perfect po kasi yung time na punta natin. Pula po ang mga beans na ready for harvest pagpunta natin doon. So, papakita po nila pati yung paano mag-brew. So, yung buong process po, ipapakita nila sa atin hanggang makagawa tayo ng coffee. Okay, Ma'am Sel, paano? Pwede po ba silang humapol? Kaya pa? Opo, meron pa pong mga ilang slot. Pa-prioritize po natin yung mga tuloy-tuloy po yung registration and sa payment. So, mag-message lang po kayo sa Inspired Learning Tours sa Facebook page namin, or you can call 0917
506-6876 para po matulungan namin kayo sa registration. Ayan. Kasama po natin ngayon si Sir Buddy at ang kanyang team. Nauna yung topic nun, sir, parang yung social media social in media. your farm. No? Yeah. Pero ngayon, level up na, sir. Oo. Mas konting in-depth. Pag-aaralan mo ngayon yung social media mo, paano yung nag-work, ano yung mga strategies, para mo interpret yung data, Opo. para magamit mo talaga doon sa decision making, paano mo ipopromote yung iyong farm. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.